Mag-ingat sa mga asal, talang ka, hihilahin ka nila bababa. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. So yung title pala nito ay yung Hitik sa Bunga by Brown Man Revival. So napakaganda ng kanta na to, no? So itong kanta pala na to is request ng isa nating idol, no? So ito na yung request mga idol, no? Sana magustuhan mo tong tutorial natin. So napaka basic lang naman nito mga ka-idol, halos 3 chords. Oo, 3 chords lang. Ay hindi, 4 chords pala, sorry. Halos 4 chords lang to hanggang matapos na yung kanta. Pero papalit-palit lang kasi siya ng pwesta. Okay? So dito muna tayo sa reggae pattern. So yung reggae pattern natin is ganito lang. So yung tinuturo lang natin, magbe-bass kayo. Na isasama nyo yung string. Okay? Bass. Tapos strum down. Pag strum down, kailangan may tunog muna. Tapos mute. Okay? Ganon. Pagkatapos nun, tap sa string. Tapos strum down ulit. Ganon. Okay? So ganito siya kapag binuo. Strum down na may string, tapos mute down, tap, mute. Okay? Ganon siya. Kada chords, dalawang beses yung gagawin yung reggae pattern natin. Okay? For example, ganito siya kada chords. 1, 2, tsaka na lilipat. Okay? So ganon yung reggae pattern natin. No? Sana naintindihan nyo. So ngayon, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So yung whole chords natin dyan mga idol na whole verse pala, whole verse. So yung whole verse natin dyan, makikita nyo, so, halos kunti lang na. So yung verse natin dyan is D. So yung D dito siya sa 5th fret yung bar. Sa kanyang 7th fret naman is 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Ayan yung D. Sunod is A. So yung A nasa 5th fret pa rin yung bar, tapos sa kanyang 6th fret naman na is 3rd string. Sa kanyang 7th fret naman is 5th tsaka 4th string. Ayan. A. Yung D tapos A, tatlong beses nyong gagawin muna yan. Okay? Pag nagawa nyo sila ng tatlong beses, pupunta kayo ng E. Okay? So yung E naman is nasa 7th fret yung bar niyan. Ayan. Nandito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th fret yung bar. 8, 9. Sa 9th fret is 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay? Ayan naman yung E. Tapos babalik lang kayo ng A. Okay? Diba? Ganyan lang yung chords niya. Chords. Yung lahat ng chords na yan, okay? Lahat ng chords na yan, dalawang beses nyo namang gagawin. Okay? Ulitin ko, yung lahat na chords, 2 times nyo gagawin. Okay? So, ganun siya, no? So, sasampulan ko na lang kayo para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. Nga pala mga ka-idol, kung gusto nyo ng intro na chorus, pwede yung sa part na mag-ingat sa mga asal, talang ka. So, pwede nyo gawing intro yun. So, mamaya ituturo natin yung chorus para maisalang nyo. Ano? So, sasampulan ko na lang kayo kung paano yung kanyang verse. Okay? So, ganito siya kapag kinantahan yung verse niya. Nakaranas ka na ba? 3 times muna yan. Nakatikim ka na ba? Pangatlo, nakatanggap o nabigyan ng kahihiyan. Tapos ulitin nyo lang ulit lahat muna ha. Ulitin nyo lang ulit muna. Doon naman yung sa part na dahil sa iyong pinakikinggan. Tatlong beses lang ulit. Pinanindigan dahil sa mahal mong kasintahan o dahil sa iyong nakamtan. Inggit sa iyong narating. Papasok naman doon yung kanyang pre-chorus. Okay? So ngayon proceed na tayo sa kanyang pre-chorus. So yung pre-chorus niya naman dito mga ka-idol, no? So yung nadagdag lang dyan is yung bar, yung F sharp minor tsaka B lang. Okay? Pero kung anuhin talaga, susumahin, 4 chords lang to, no? Magpapalit-palit na kasi ng pwesto. So yung chords natin sa pre-chorus is F sharp minor. So yung F sharp minor nasa 2nd fret yung bar. Sa 4th fret is 5th tsaka 4th string. Ayan yung F sharp minor. So normal lang siya. Tapos yung B normal lang din. So yung B nasa 2nd fret pa din. Sa 4th fret niya naman is 2nd string, 3rd tsaka 4th. Ayan yung B. Tapos pupunta kayo ng D. Okay, so hindi na natin ituturo yan ha. Ayan.
Tapos pupunta kayo ng A. Okay? Tapos yung sa baba na chords naman, kasi nagkaiba sila ng dulo, kaya binukod ko sila. Okay? Babalik lang kayo ng F sharp minor, B, D, E naman. Okay? So E na yung dulo nung nasa baba, kasi nung sa una is A, di ba? So ngayon, yung pangalawa niya, yung sa baba is E na. Okay? So sasampulan ko para mas maintindihan nyo yung kanyang chorus. So ganito siya pag kinantahan sa chorus. Inggit sa iyong narating, pilit kang sisirain, dyan sila magaling, ilalagay ka sa alanganin, kaya mag-ingat sa mga asal. Papasok na yung kanyang chorus. Okay? So ngayon, proceed na tayo sa kanyang chorus. So yung chorus niya naman dyan mga ka-idol is D, A, E, A. Okay? Yung apat na chords na yan is 2 times nyo naman gagawin sa chorus. Okay? Yan nga pala mga ka-idol, yan na rin yung pinaka-instrumental niya. Okay? Yung chords ng chorus, yan na rin yung pinaka-instrumental niya. Ano? So ganito naman siya sa chorus kapag kinantahan. Mag-ingat sa mga asal, talang ka, hihilahin ka nila pababa. Isa pa, mamato pag ika'y hitik, hitik sa bunga, hitik sa bunga. Okay? So, ganun siya. Pwede nyong stylean yung ending kung gusto nyo, no? So, ganun lang siya kadali, no? Ganun lang siya kadali tugtugin. 4 chords lang talaga to. F sharp minor lang tsaka B yung na bukod na chords dito. Pero halos 4 chords lang to. So ayun. So sa nag-request nito, ito na yung request mo idol. Sana magustuhan mo na at nag-enjoy kayo. So sana makatulong sa inyo itong tutorial natin. And yun lang. Good luck sa bago yung matututunan.